Police corruption. Police ethics and integrity are essential aspects of the law enforcement system that facilitate effective crime control practices. A combination of laws, training, and standard help police officer maintain ethical behavior on duty. Holding a position of authority while also having the means to use force legitimately requires police professionals to adhere to the strictest ethical standard to avoid controversial or corrupt abuses of power. Now, do you think pera lang palagi ang involved pag sinasabing police corruption? Marami pong klase ng ng corruption. Hindi lang siya dahil involved yung money, minsan pati yung pag-iisip ng tao ay nakokorap. That's why yung mga taong nakorap is nangongorap after that. So yung mga korap ngayon, nakorap yan sila before, bago sila naging korap. In many aspects, even sa mindset lang ng tao, the way they think, is also being corrupted kung merong mga taong kumukurap doon. Sinisira kung ano man yung fixed or final uh, mindset na meron sila. Next is, police corruption is a significant issue to their armed nature and citizens' expectation of law enforcement to uphold the law. Trust in the law enforcement leads to decreased cooperation resulting in higher unsolved crime rates and lack of alternative sources of justice. 'Di ba? Kapag may corruption, ang tingin kagad ng tao, sus, di mariresolve yan. Pag mahirap ka, walang justice for you. Dahil, puro pera ang umiiral. Minsan, binabayaran yung tao or yung testigo para hindi mag-testify sa court, para hindi makulong yung akusado, and para yung justice para lang sa kanila at hindi maibigay doon sa tamang dapat tumatanggap nun. Ibig sabihin din yan, hindi talaga nasusolve ng maayos yung krimen na nangyayari sa atin. Kaya mas lumalaki siya dahil nakikita ng mga kriminal, ay, basta may pera, hindi ako makukulong. Basta may pera, may protector ako. Merong susuporta sa akin para hindi mangyaring ako yung mahuli. Are you following? When we say alternative sources of justice, yan yung mga nangyayari na parang, hindi, sige, aregluhin na lang natin yan. Huwag ka nang huwag ka nang magsampa ng kaso. Sa labas ng korte, pinag-uusapan na ng abogado or walang abogado, si police lang directly ang nakikipag-usap dun sa family ng victim or the victim itself. Na, wag mo na ituloy yung kaso, atras mo na yan. Yung iba, hawak ko pamilya mo, pag nagreklamo ka, dadamay namin yung mga anak mo. Yung iba naman, sasabihin, bayaran na lang natin yan. Aregluhin na lang natin. Wag mo nang isampa yung kaso. Wala ka naman pera para magreklamo eh. Kala mo ba, kaya mong labanan si ganito, si ganyan? Hindi mo kaya, matatalo ka rin. That way, nakokorap na yung pag-iisip ng tao na magsasampa pa lang ng kaso or that citizen itself. Transparency International's 2017 Global Corruption Barometer shows that police corruption is the most corrupt branch of the state in many countries. This corruption can take various forms including bribery, demands, improper procurement, and collusion with organized crime gangs. The term noble cause corruption refers to police officers intentionally breaking the law for societal good. Imagine nyo, police na dapat humuhuli, nagsosuppress ng krimen, sila pa mismo yung sumali dun sa gang.
sila pa minsan yung pumoprotekta dun sa gang para mas kumita sila ng pera or para sa kanilang personal interest. And think kung babasahin nyo ulit, balikan nyo, police corruption is the most corrupt branch. That's why meron na tayo ngayong Bible study sa PNP dahil talagang kinain ng sistema ang kapulisan natin. Aside from that, Singapore and Georgia, there, have implemented methods like reducing discretionary decision-making, restructuring, risk assessments, psychological testing, improving working conditions, and introducing independent anti-corruption agencies. Dahil daw ang corruption, ang dahilan niyan, maliit na sahod, sa korte, yung bayaran dyan, sistema dyan sa loob, yung opportunity mismo. Basta nakakita ng opportunity, pwedeng magkaroon, may pasok yung corruption, nagagawa yan. Yung inggit, tsaka yung pagkagahaman nung mismong police officer or nung mismong tao. 'Di ba? Kasi hindi lang naman sa kapulisan may corrupt. Even sa sa politics may corruption. Sabi ko nga kanina, hindi lang naman money involved ang corruption kung tutuusin. Napakalawak ng corruption. Corrupted mind is also a corruption. Iba lang sila ng paggamit or ng advantage. Okay? Next is yung Bible study na yan is malaki ang effect dito sa pagbabago ng pag-iisip ng isang pulis. Kasi nga, sabi ko sa inyo, you read your Bibles. Kasi mababago niyan yung sistema ng pag-iisip nyo and paano kayo magkukop into any situation na mapupuntahan ninyo or yung responses nyo to that specific situation. 'Di ba? Kasi guided na yung heart nyo, guided yung mind nyo. So, merong mga words of God na naka-intact na dyan sa isip nyo. Kaya pag dumating yung point na malalagay kayo sa ganyang situation, magagawa ninyo siyang paglabanan. Okay? Etong subject natin before this is a police ethics. But now it is a professional conduct and ethical standards. Why? Dahil yun yung isa sa mga methods na naisip ng Singaporean and Gregorian Georgian countries para mabawasan ang corruption sa iba't ibang country or sa specific country like Philippines. Police corruption is the misuse of police authority for personal gain. Personal gain can mean monetary, payment, or any other type of benefit. See, hindi lang po siya monetary. The benefit must be gained illegally and as a result of the officer's position or authority. For example, the crash officers had access to drug money of their positions as gang officers. Meron nga ako, 'di ba? Kakilalang pulis, sabi niya sa akin, bago ako nagpulis, mabuti akong tao, mate. Sabi ko, oh, anong nangyari? Kinain ako ng sistema. Pero prior that day na sinabi niya sa akin yan, nasabihan niya na ako na meron kaming hinuhuli na mga drug lord, 3 days namin trinabaho. Tapos kinuha namin lahat ng tao. Kinuha namin pati gamit nila, lahat ng valuables kinuha namin. Tapos ginawang pera yung alahas tsaka hinati-hati. Do you think that is ethical? Do you think that is a corruption? Ask yourselves. Para sa benepisyo, yun yung sinasabi. Para sa benepisyo nila, kumita sila ng pera, pinalit nila yung mga alahas kahit hindi naman yun pasok as evidence sa drugs. Tapos yung pera mismo, paggawa sila ng
peking pera dyan sa, hindi ko alam saan sila nagpagawa, pero pinagayan na lang lahat yung serial number. Yun yung pinasa nila sa korte. Imagine, yung tunay na pera, binulsa nila. Tapos gumawa sila ng peking pera para yun ipasa sa korte. Ilang krimen ang ginawa nila. Pero sinabi niya sa akin, siya ay dating mabuting tao. Kaya sinasabi ko sa inyo, ulit-ulit, paulit-ulit, read your Bible. Para maiwasan yung kainin kayo ng sistema. Again, yung Bible na parang gamot yan na lagi nyong ititake, araw-araw nyo ititake, para sa ganon, gumaling kayo. Dahil kung gamot ang Bible, sakit ang kasalanan. Intindihan? Next is police as corruption hurts both law enforcement and the community. Scandals like the Crash One damage the police's public image and undermine a community's trust of law enforcement. Crime flourishes in these communities because criminal activity is protected rather than abated. As a result, the protected criminal crime activities often contribute to organized crime rings. This is because the protected activities like drug dealing or prostitution quickly become lucrative sources of income for all involved. Gusto ko mo kumita, ikaw si pulis, proteksyonan mo ngayon yung mga drug lords para hindi sila makulong. That way, bibigyan ka nila ng pera, kumikita ka. Bakit? Kasi naliliitan ka dun sa sahod ng PNP. Kasi puro ka loan. Kung hindi mo kayang maging masaya doon sa kinikita mo, bakit mo gagawa ng paraan para lumiit? Meron nga tayong mga emergency funds, meron tayong emergency reasons, ba't kayang kakautang? Pero kailangan mong i-deal yun alone. Hindi mo kailangan gumawa ng masama para mapagtakpan kung ano man yung iniliit ng sahod mo dahil dun sa inutang mo. Pwede ka naman sumideline sa ibang bagay, dun sa patas. Hindi yung ikaw si pulis, ikaw mismo yung gagawa ng paraan para pagkakitaan mismo yung kriminal. Ikulong mo yan, hulihin mo, ikulong mo yan. Yan yung sinumpaan mo eh. Dapat dun ka bumabase sa kasalanan ng tao na yun. Hindi kung paano siya magkakaroon ng silbi sa buhay mo. Do you understand? Next. As you can see, pantay yung timbangan. O, paano natin malalaman? Do you think that means equality? No. Ibig sabihin, sino magbabayad, dun sa kanya ang timbangan. Hindi dun kung nasaan ang katotohanan. Police corruption can be categorized into various forms, with bribery being a common form where officers receive money in exchange for not arresting suspects. Extortion is a common form of bribery involving threats to obtain money or property, often involving false prosecution if the person fails to pay. Police corruption investigations reveal officers engaging in stolen goods and drug dealing, often using confiscated items as evidence to profit from reselling them. Di ba yan yung example ko kanina dun sa kaibigan ko na pulis na nagkwento sa akin. Types of corruption: bribery, embezzlement, theft and fraud, graft, extortion, blackmailing, influence peddling, networking, abuse of discretion, favoritism, nepotism, clientelism. Remember this ha, maybe before the end of finals, pag-reportin ko kayo and dito ako mag-base. Pero hindi pa yan sure, basta be ready. Kaya gino-groupings ko kayo sa on-site. So, yung mga hindi pa nag-group, magdala na kayo ng 1/8 index card para mag-groupings na kayo.
And this is the PNP Wala pa corruption kayo gawin, article. inutil itong Pilipinas. Pati kayo sumasali. Kayo nga na nga inaasahan ko. Paano tayo So that video is former President Roa Duterte. Nung nahuli niya, yung mga corrupt na yon, yung hindi lang kasi biktima sa corruption ang ang ay mga kasali sa corruption, yung yung Singaporean and Georgian policies na yun inadapt ng Philippines dahil para din yon dun sa mga pulis na nasasangkot sa mga illegal activities. 'Di ba? Maraming types nga ng corruption, 'di ba? Pag corruption, in general siya. Pero madami, may embezzlement, may kasama na din doon yung kidnapping also. Syempre, kikidnapin mo yung tao. Tapos papatubos mo sa magulang. Nakita na yung mukha mo. Tapos yung magulang parang ayaw magbayad or may nakaano na sa pulis yun, papatay na lang yung yung tao, 'di ba? So, maraming mga pwedeng mangyari sa loob at labas ng PNP. So, discretion niyo 'yan sa inyo gustong humilera. Kung paano niyo gustong mamuhay as a police kapag kayo nandiyan na sa serbisyo mismo. So, that's all. Thank you for watching. Sana talagang pinanood nyo to.